Kailan ka tumanda, no? Oh. And I know na pati yung mga retired, hati rin eh. So, ewan natin kung anong mangyayari. Pero yung given ngayon, balikan ko na yung sinasabi ko kanina. Hindi na mahalaga kung sino yung involved eh. Ang mahalaga, Duterte was kidnapped, not given the rights entitled to him by the Constitution. He was taken out, given to a foreign court, and right now he's there. And that is not right. Yung mga nagsasabi tama lang, kaso yan, maharapin niya, mga bobo kayo, gunggong kayo. Be sure you defend Bongbong when the right time comes. You defend him to the hilt because nasa constitution natin, in a court of law natin, yung ICC na yan walang jurisdiction. Kahit anong ipilit nyo, hindi pwede. Hindi pwede. Kung kaya yung gawin niya sa isang presidente ng Pilipinas, former president, sa isang 80 anyos na tao, mga walang niya kayo, kaya mong gawin yan sa isang tao na ipinalibing ang tatay mo after 5 presidents, pinalibing yung tatay mo para makamove on tayo. Yan ang ginaganti mo, hayop ka. Hindi ka siguro anak, ano? Hayop ka. Anak ka sa labas, ano ba? Tapos nun yan ang sinukli mo. Yung anak na tinaas yung kamay mo, hindi tumakbong presidente, nagparaya para ikaw makapwesto ka. Anong sinukli mo? Impeachment? Hayop kayo. Mga wala ko yung kwentang Pilipino. You do not deserve to be called Filipinos. At kayong mga naniniwala dyan sa narrative nila, you don't deserve to be called Filipinos. Kung kinakailangan tayong magpatayan tayo, go ahead, magpatayan tayo. Because hindi pwede sa demokrasya masusunod ang 10 milyon, kung yan yung tamang number nyo, against 112 million. Hindi pwede. This is a democracy and majority wins. Majority rules. Hindi pwedeng pairalin yung utak ninyo, yung narrative ninyo, kasi mas nakakarami. Kitang-kita nyo, ginising nyo. Ginising, tulog na yung DDS eh. Kahit anong sabihin mo, rally, wala eh. Ngayon, rally buong mundo. At kayong AFP, PNP, nagbubulag-bulagan kayo. So nakikita nyo, at ang asikasuhin nyo yung gera. Ay, nako. Shame on you. AFP and PNP, shame on you. Kaya sinasabi ko nga when the revolution happens, the people will be so angry that they will disband the entire AFP and the entire PNP, replace you with the Philippine Defense Forces and a People's Police Force, and both institutions who will be responsive sa taong bayan. Do you think they cannot do that? They will do that. I'm telling you already, they will do that. Kung nandyan ako, I'll advise them eh. I will advise. Kung kasama ako dyan eh. Uy, advisor ako, advisor. Disband yun, di natin kailangan ng ganyang AFP. Gaganong-ganon. Oportunista. Pagka mananalo, doon kayo lalabas. Mariosip kayo. Daing na daing ang taong bayan sa inyo. Kaya nga ang delikado, sinasabi ko na, ang taong bayan lalabas armado. Kasi nga ang thinking nila, they have to defend themselves from you, AFP, PNP, because you have shown you have the tendency to quell, ang tawag doon, to stop the people, to violate the rights of the people, not respect the people. Imagine that. Nakita nila eh. Ilang beses na
Ilang beses na. Kaya nga, sipin mo, doktor lang dininay ninyo. Ha? Yung sugar niya, kung inatake yun, swerte nyo buhay pa nga eh. Hayop kayo. Kung namatay yun, talagang revolusyon yun. Spontaneously. Lalabas talaga ang tao. Maniwala ka sa gun ban. Maniwala ka. Wala. Dideclare ng taong bayan. Wala na yung gun ban. Wala na yung COMELEC. Sunod-sunod na deklarasyon yan. And I can think of a few declarations. No? If I join the people, I can think of a few, 20 declarations. Boom, 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 boom. And you will be so sorry that you did not deliver. Nakakaano kayo. Hasta kayong yayabang eh. Arugante. Wala kayong paki sa tao eh. Kung magsalita pa kayo sa mga uphold the Constitution. Uphold the Constitution. Meron mga ganong uphold the Constitution eh. Ina-uphold ninyo yung korupsyon. Ina-uphold ninyo yung violation ng rights ng tao. Takot ng tao kaya. Kasi kung kaya nyo gawin niya sa presidente, paano lang ako taxi driver? Paano lang ako tricycle driver? Motorcycle rider? Paano lang ako janitor? Paano ako magsasaka? Anytime pwede nyo pukpukin. Pwede nyo ipagkait sa akin ang karapatan ko bilang isang tao. Alam niyo ba yung violation nyo? No? Sinasabi nyo, crimes against humanity si Duterte. Kayo, dito sa administration, crimes against the Filipino people. Para sa taong bayan natin, ng Pilipino, no? Wala yung pake do sa crimes against the Filipino people. Yung iba nga, di pa naintindihan yun eh. Crimes against the, crimes against humanity. Humanity? Inan nyo. Ang naintindihan nila, crimes against the Filipino people. Yun naintindihan nila. Kasi binigay sa inyo yung susi, binigay sa inyo yung susi na sasakyan, paandarin, ikaw muna mag-drive, no? Ang anong ginawa nyo? Nilaspag ninyo, binaboy ninyo yung sasakyan. Kakatok na. Kaya nga, the people will rise up one day and take back democracy. People will take back the power they lent you. They will take it all back. And you will find yourselves in a position na hindi kayo patatawarin ng taong bayan. Hindi kayo makakaalis. Kasi ang unang-unang order ng taong bayan, harangin yung airport eh. Taong bayan, walang aasahan na AFP, PNP, wala na. Kaya taong bayan, armado. Imagine niyo, tatakas kayo nandun sa airport, mismong mga security guard doon, okay, mga clerk doon, kutsilyuin ka, puta rin saan kayo pupunta, animal kayo, hayop kayo. Ganun na mangyayari dyan. People's Revolution. I can just imagine, no? Kawawa kayo. Baka mamaya mangyari sa inyo, parang magnanakaw sa Pasig eh. Nung dumating sa polis patay na eh. Saksak, tadtad eh. Ganun gusto nyo mangyari sa inyo yan? Ha? Kumalma kayo sa abuso nyo. Tigilan nyo yung nakaw. Tigilan nyo yung mga astan ninyong, sabi pa ni BBM papalag ako. Utragis ka. Papalag ka, sira ulo. Bangag na bangag ka talaga eh. Sa mga masandamakal na nakita natin sandamakal na mura. At mga banta sa buhay natin dito, mga gobyerno. Hindi ko palalakpasin yan. Papalag ako. Sige, subukan nyo. You use the armed forces sa kayo PNP. Panay kayo pananakot. You have forgotten the very essence of why you are there, Mr. Marcos. Lahat kayo, you have forgotten. You are serving the Filipino people. You're supposed to uphold the Constitution. But you have betrayed public trust. Kaya galit sa inyo.
Tapos yung idol ng nakakarami. Yung tao na ipinaglaban ng bawat Pilipino, yung future ng mga anak ng Pilipino, yung future generations, hindi bali siya makulong. Wag lang makulong yung mga pulis niya na nag-implement ng drug war. Binaliktad nyo ngayon. Siya ngayon ang nag-EJK. Hayop kayo. Wala namang kaso sa korte. Eh, ba't nandun sa ICC? Kaya nga, pagdasal nyo na walang mangyari kay Digong. Pagdasal nyo walang mangyari. You just made him so popular. Right now he's the record holder of a birthday celebration. You made him so popular. He's already, pag ano na, biglang shoot up siya. And you have endangered your administration, BBM. And lahat kayo, you have endangered. So, balik ako doon sa initial na ano ko. Hindi mahalaga kung sino nagplano, kung 4 kayo, 3 kayo, 5 kayo, no? May 3 pa, etc., etc. Hindi na yun eh. You are using again your strategy of misdirection. Yung investigation na ito, ito-throw up nyo sa ganyan, is an intelligence, counter-intelligence operation. Hindi kami maniniwala doon. Ang taong bayan, isa lang naintindihan. Mahal nila si Duterte, tinanggal ninyo, dinala nyo, sinubo nyo sa ICC, good luck sa inyo. Uusigin kayo ng taong bayan. Tatapusin ng taong bayan itong laban na to, and you will find yourselves down there in hell. Ganon. Pipilitin ng taong bayan ma-recover sa inyo yung mga pinagnanakaw ninyo. Pati pamilya ninyo madadamay. And Inday Sara will be up there. Ngayon, yung mga nag-iisip na ayaw kay Inday, di wag. So, ayusin natin to. Mag-snap election tayo. Yun yung advice ko sa inyo. You call for a snap election kung sino man yung mamumuno sa atin, kung junta yan, RevGov. After a year, you call for a snap election. And then lahat ng gustong tumakbo kayo. Di ba? Ayusin muna natin yung electoral process natin. Ayusin natin Congress, Senate, etc., etc. Ayusin natin. Hindi yung palit-palit tayo, tapos paikot-ikot lang tayo. 40 years na tayo nasa desyerto. After EDSA. Ulitin natin, walang mangyari sa atin. Kaya ayusin na natin. Reboot tayo. Yung mga naghahangad na umupo sa revolutionary government, kung magkakaroon man, yung mga naghahangad na maghunta, kung meron man, putya, tumayo kayo. Magpakita kayo. Magpakilala kayo. Hindi yung nandyan lang kayo sa tabi-tabi, gilid-gilid kayo, mga sir, mga ma'am, mga kung sino man kayo, gilid-gilid lang kayo, papitsi-pitsi kayo, pasuntok-suntok, pajab-jab. Samantalang yung taong bayan na mga kalabaw, ang siyang pinapalabas ninyo, sila aararo na naman. Sila yung magbubuwis ng buhay nila. Sila magbubuwis ng ilang araw. Tapos kayo, pagka nandyan na nanalo yung taong bayan, biglang tatayo kayo. We will not allow that. We will not allow that. Madadamay kayo sa galit ng tao. Kayong mangangagat ang taong bayan talaga eh. Galit na galit. Sobrang galit eh. Kaya nga, ay, bahala kayo. Ako, nasuspital ako. Good luck sa inyo. Pero pagka nag-heart procedure ako eh, mga biglang pumutok yan. Sabihin ko sa doktor, teka muna. Bababa ako. Part of history kasi yan eh. No, history in the making yan. Ako, I do not want to be absent. No? I want to be there. Right there, shouting, o kaya right there, doing something, ano. It's part of
history natin para makasama yung pangalan ko dun sa mga taon tumayo dun sa ating monument. Ang tawag doon, sa dambana ng mga immortal na Pilipino, because it will be forever etched in our history na yung mga generations ngayon, regardless kung 20-year-old ka, 18-year-old ka, hanggang 90-year-old o 80-year-old tumayo. It's bound to happen, mga kababayan. It's bound to happen. Mali tong gobyerno kasi. So yung kahit sino man yung nagplano niyan, ang importante sa tao, ang importante is nandun na si Duterte. Galit ang tao. Tapos yung mga yung pananaw ng tao, lahat kayo nandyan. Wala nagre-resign eh. Kasi kung may matino dyan, nag-resign. Kuha nyo? Kung matino kayo na nasa gobyerno ngayon at nadinig nyo yan at nakita nyo mali, nag-resign na kayo. Mag-resign na kayo. Kasi, madadamay kayo eh. Yun yung aking advice lang, no? Madadamay kayo kasi ang tingin ng tao, wag nyo kami misdirect. Lahat kayo kasama dyan. May sasabihin nyo, ito kasama, ito hindi. Tapos yun, laglagan kayo eh. Yun, laglagan. Kaya ang taong bayan, satellite view, lahat kayo kasali. Why? Wala nagre-resign sa inyo eh. Simply put, walang nagre-resign. Ibig sabihin, you are all enjoying. Kanya-kanya, may mga explanation pang ganyan. Lahat kayo kasama dyan. You are all party to it because with the moment nung nakita nyo si Duterte, ginrab, kinuha, kinidnap, at dineliver by way of jet, by way of yung AFP hindi nagsalita, hindi naglaban, yung PNP, binitbit siya. Lahat kayo haharapin ng taong bayan. Lahat kayo hahantingin ng taong bayan. Because ang dami niyang Duterte followers, 90 million. 100 million pa nga eh. Because nakinabang sila sa drug war ni Duterte. They all experienced 6 years of having a secured family, secured neighborhood. Ngayon hindi. That's why utang na loob, trait ng taong bayan, trait ng Pilipino, utang na loob. Dahil sa Duterte, utang na loob ng taong bayan, yung magandang naranasan nung panahon ng 2016 hanggang 2022, yung panahon ng COVID, panahon ng droga, etc., etc., ng drug war na yan. Nawala yung laglag bala na yung mga yearly like lisensya, naging 10 years. Yung passport. Maraming ginawa ang Duterte, build. Diba? Kaya nga, ngayon, may utang na loob. Kaya nga mahal siya ng tao. Hindi nyo, inggit kayo kay Duterte, mag-perform kayo sa gobyerno. Magpakita kayo sa taong bayan na kaya niyong gawin yung ginagawa niya. Wala. Palpa kayo. Wawa na yung mga baby ayaw magpadede yung ano. Always watching here from Hong Kong, Lisa's official channel. Thank you. Merong troll. Thank you, Tariray. Love you, Tariray. Thank you, Pedro Kefas, hello. Jenaline Fe Bormeo, si Sante. Good evening, Kap Dado. Thank you, boy pa naman ako. Okay. Oy, my love of Commander Bukay, nakakahiya ang Pilipinas. Mo bangag you better down before reckoning. Ano yun? Mas maganda umalis na lang siya. Ibig mo sabihin, bago yung talagang reckoning, mas maganda nga eh.
Marco Rosario, keep safe, Sir Dado from Bulacan. May love ba? Pag umuwi ka dito ha, meet and greet. Agnes Bombita, declare po ba Trump ng sanction, dapat ito sanction admin bangag. Ang advice sa amin, ang advice sa amin, hintay pa ng 3 buwan. Bakit 3 buwan? Inisip ko ba't 3 buwan? Ngayon na. Sabi, pwede daw mag-relax. Kaya magpapaano ako papa-opera ako So, magpapagaling ba? Kasi, ano ba, meron 3 buwan? Eleksyon. No, di ba? Eding magkaroon ng eleksyon. After that, impeach si Inday Sara. Pwedeng bumalik ang Duterte anytime. So, yun yung mga haganapan, ano? Duterte, bumalik, kunwari, hindi natin alam. O baka niluluto nila yung pagbalik niya. O tong administration, niluluto na pagkabalik niya, gawin siyang Ninoy, no? Deng, beng, beng. Ngayon, uso na ngayon yung sniper, no? Going to be very hard to protect Digong. He's safer there, actually, rather than going back. He can go back pagka nag-ikot na yung gulong. So, going back and then eleksyon, dayain, kuno, nagalit ang tao, o kaya nanalo na sila and then biglang impeach na si Inday. So, yun yung mga kaganapan na pwedeng mangyari in the next 3 months. So, kahit saan mo daanin pikang-pika yung tao. Meanwhile, sige-sige yung ayuda, mga ganun ba, sige-sige yung paghihirap ng tao. Mamaya, magbabaha na naman sa June, may tatamaan na naman ng baha. Tapos, may gera na parang gustong pasukin ng Pilipinas yung gera na yan, which is wrong. AFP, ano yun? Gera. We won't survive 1 month. Uunahin target yung yung bases ng hypersonic missiles. Uunahin yan. All the bases will be out in a matter of seconds. 15-30 minutes na kamo. Yung ng hypersonic missile. 30 minutes. Ano ngayon? May forma-forma natin. Tapos maglalagay sila dito ng mga ng mga fighter jets nila at nung fighter jet nating pautang nila. Ilang 20? Sandali lang yun 1,200 yun sa China Hinanda nyo ba yung mga reservists nyo? Wala, 1 million. 1.5 million. Ano mangyari? Buti na lang nandiyan yung guerrilla forces, no? Buti na lang nandyan. May laban. Ang problema, gamit. No? Madali yan. Marami naman baril yung mga kalaban. Doon na lang tayo kumuha ng baril. Okay. Daming problema ng Pilipinas. Agnes Bombita. Thank you sa comment. Maria Gloria Tan, magandang gabi. Sunny Bingko, kamusta na Sunny? Mabuhay ang nasa katotohanan. God bless you, Kap. Thank you Thank you, Sunny. Agnes Bombita, wala natakot sila Torre kaya na nila dinidma Senate hearing. Tingnan natin kung sino to? Si Amy. Tingin ko nga kay Amy, nangungumpanya lang Kaya nagsi-Senate hearing. She's trying to save the Marcos name. The Marcos brand name. For all I care, sa tingin ko ganon. She's trying to save the name Marcos because people are so angry and there's a danger that yung tatay nila tatanggalin dyan magdala lang ng mga bareta yung tao at wasakin yung kanyang nicho. Tapos sasabihin yung iba dyan ng mga kunwari holy-holy na against tradition, against customs, to hell
Galit nga yung tao eh. Intindihin nyo, galit yung tao. Eh pag kayo tinanggal ng tao, anong gagawin nyo? Punta kayo doon. Sige, punta kayo doon. Depensahan nyo. Tignan ko kung di kayo nahampas ng tao. Galit ng tao. Binastos nyo eh. Binastos nung anak, yung tatay. Binastos nung anak mismo, yung tatay niya. Na pwedeng mangyari yan eh. Kita mo, nagsalita na nga Inday eh. Ipatapon niya sa West Philippine Sea eh. Although nagbibiro lang siya, gagamitin pang impeachment. Mga gagong talaga eh. Gusto niyo talaga magkagulo eh. Gamitin yung konstitusyon, gamitin niyo yung mga batas natin, gamitin niyo yung mga proseso natin, go ahead. Hanggang sa mapuno yung tao. Pagka napuno yung tao, they go out. They go out armed. Ganun na mangyayari. Matitigas ang ulo nyo. Matitigas ang kukote nyo. Yayabang kayo, arugante kayo. Go ahead, gamitin yung AAP at PNP ninyo. Ninyo, ha? Ha? Ninyo. Kasi yung taong bayan, gagawa ng bago. Kasi hindi mag-decide yung AAP at PNP eh. Musunod lang kami sa trabaho. Madya sabihin yan, musunod lang kami sa trabaho, kamutulo. Napag-uutusan lang kami eh. Putagis. Mas malakas yung sweldo nyo kaysa yung kung yung tama, yung prinsipyo. Alam nyo, noon, gone are the days na hindi bali ka huwag kumain. Huwag mo lang kainin yung pagkain ng mga nasa budok na mga sibilyan. Hindi bali hindi kayo kumain. Hintayin mo na sila mag-offer sa'yo. Kumain ka ng kung anong makita mo na pagkain, sawa, bayawak, kwago, kung anong makakain mo, o papayang ligaw. Pero yung mahalaga ngayon sa inyo yung trabaho nyo, sweldo ninyo, yun yung konsiderasyon nyo. Kaya kayo sumusunod. Nakakaya eh. Kaya nga, it is the right of the Filipino people, the sovereign Filipino people, to chart their destiny. At kung ayaw nila ng ganyan na AAP tsaka na PNP, they will abolish the AAP and the PNP and create a better one. An institution responsive to the Filipino people when called for. Hindi na nga kinakailan tawagin eh. Automatic, ipagtatanggol yung taong bayan na naapi. Ganun dapat ang AAP tsaka PNP. Walang maraming salita-salita. Anong ginagawa nyo? Ilang beses nyo sinasabi na uphold the Constitution. Follow the chain of command. The chain of command starts with the Filipino people. Presidente, the commander-in-chief, binigay lang yung power ng tao, pinahiram lang. The sovereign commander is the Filipino people. I'd like to use the term. We, the sovereign Filipino people, sovereign commander. Then, you have the commander-in-chief. And palagay natin sa konstitusyon yan para malinaw, para walang tatanga-tanga na sundalo at saka na PNP. That the chain of command starts with the Filipino people. And we will install a council of elders. Kung ayaw yung sumunod sa AAP, yung AAP at saka yung PNP ay sumunod sa installed na council of elders as an amendment to the Constitution, because it will always represent at any point in time, 24/7, the 120 million Filipinos. Yung ayaw nyo sundin yan, the Council of Elders can call on the National Guard. And that is the FGF. Magiging National Guard o Homeland Security ang 50 million na reservist ng bansa natin. That will be the FGF. Mababago na yung pangalan. Pero that's the vision. So that may check and balance. The Council of Elders can call on the President or any official in government, civilian or military or policeman. Tore, alika. Bakit ka ganyan? Anong ginawa mo sa KOJC? Musunod lang ako sa ng utos. Sino nag-utos sa'yo? Next time, sama mo. DILG. Sino nag-utos sa'yo?
Next time, isama mo. O, di tatlo na sila. Torre, Chief PNP, DILG, Bongbong Marcos. O, kayong apat. You better explain yourselves. Kung hindi, tanggal kayo sa posisyon nyo. O, hindi na kami, wala nang impeachment. Kalukuhan niya impeachment yan. Tagal-tagal, gagastos pa tayo. Council of Elders will have that power to remove anyone in government. Because they represent the people 24/7. The President voted by 31 million. Ito, 220 million. The voice of 120 million Filipinos. And I think that is a good start ng RevGov. Kung meron. Advisor lang naman ako eh. Advisor lang ako. Maganda yun eh, yung Council of Elders kasi hindi na tayong ganito na rally, putya na, pari-rally eh, putya. Iyak-iyak ang tao, papagod. Tapos nakocommit yung tao in harm's way. Nasaan yung mga bida? Wala. So next time, mga pinuno, no, mga sir, mga ma'am, mga counterpart, tumayo kayo. One time, big time. Boom. Lead the people. Protect the people. Be with the people. Diba? Hindi yung sa simula, nandiyan kayo, magsasalita lang kayo, pagkasalita nyo, bye-bye, alis na, eskwerda. Diyos ko naman, kawawa naman yung tao. Dumalo yung tao, iniwanan yung bahay niya, iniwanan yung hayop niyang alaga, iniwanan yung pamilya. Tapos kayo, magsasalita lang doon. O, di ba? Pangit. Yung taong bayan, nakabilad. Kayo, naka-tent. Pangit. Be with the people. You are with the people. This is, kaya kita nyo magfe-fail eh. Kasi meron kagad na entitlement eh. Pantay-pantay tayo, Pilipinas. Pantay-pantay tayo. Walang mayaman, walang mahirap, walang may pinag-aralan, walang bobo, grade 1. Wala. Yung boto mo, boto ko. Yung future mo, future ko. Yung interest mo, interest ko. Bansa natin, move forward. Hindi yung may entitlement. Kasi speaker, kasi senator, congressman, o sino man. May entitlement eh. Pangit. Kaya nga nag-ikot ako noon eh sa liwasan. Nag-ikot ako. Init, sobrang init noon. Tapos nag-ikot ako just to be with the people. Just to inspire them. Hindi mo naman pwedeng sabihin na gayahin ka. Pero I hope na ganun sana tayo, mga pinuno. No. Mga pinuno, ganun sana tayo para when you're aspiring for a position, you better understand what the position means. And not only the RHIP rank has its privileges, no, but the responsibility that comes with it. You want to run for public office, then be with the people. Understand the people. Tingnan mo si Duterte, kaya sama ng taong bayan eh. Giveaway na nga yun eh. Kita nyo, kumakain siya, nagkakamay, kasama yung tao. Di ba? Kung ano yung kakainin ng tao, yun lang kakainin niya. Yun ang leader. Kaya kayo, mga peke, you learn from the master. You learn. Yun yung totoong leader. And that kind of person comes once in a while. Probably 1 in a billion, kung wawalo lang ganyan, ngayon sa 8 billion sa buong planeta. Isa si Duterte. Sasabihin ng iba, ano ka, DDS ka. Tarantado. Mga walang niya. Agnes Bombita, thank you Ophir 25, thank you. Nori Sakaguchi, thank you. Good evening. Magandang gabi. My love of
Commander Bukay, Sir, please, ikaw na nga mag-president. Wag, ayoko. Papatayin mo ako. May sakit ako sa puso. Baka isang araw pa lang ako, patay na ako. President ng Pilipinas kasi ikaw lang may alam kung anong problema ng bansa natin. Alam yan ni Inday. Tsaka kung ano man, di tulungan, whole of nation approach tayo. Sakit ng ulo ng presidente. Sa totoo, tingnan mo si Duterte, ng-presidente, nasa ICC ngayon. Tapos, puta na yung mga pinataasan yung sweldo. Ngayon, kung ano pa sinasabi na, hindi porke, tinaasan ang sweldo, loyal na kami sa presidente. Ayoko maging presidente pagka ganyan ng mga taong bayan. Walang nga. Maganda yung part na iniiyakan ka, nagrarally lahat, no? Maganda yung part na yon. Pero yung isang part, yung kay Bongbong, matapos yung palibig yung tatay ni Bongbong, punta, pagkabalik ni Duterte, Mr. President, sabihin mo lang, hukayin ko. Sabihin mo lang, palalagyan ko ng TNT lahat ng paligid doon, sabay, fire in the hole! Bong ko na. Lilipat yung tapos umuulan ng mga hollow block. mga kalansay. Fire in the hole. Boom, kunana. Paano yan? Ang daming demolitionist sa sa FGF Wala ako na Kundi kaya magdala ka doon ng isang backhoe. Okay. Backhoe. No, tapos doon mo ilagay sa gitna ng crocodile farm, doon sa Congress ba? Doon nasa gitna, doon mo ilagay. doon na nakapaligid yung mga buhaya ron, Gawa ka ng Crocodile Island. Nandun nicho. So, meron pang may nakalagay pa. Pwedeng gawin yun, nicho, kalagay doon. Buried here. Is the Marcos. The remains of the whole Marcos clan. Lahat na, doon na ililibing na lahat. Ay, nako, ang sarap yung mga... Ay, nako, napakawalang nga kasi ng ginagawa. Yung ginagawa ni Aimee is to save the Marcos brand name. Kaya yun. Kaya nga misdirection lahat yan. Ayokong magpalinlang. Misdirection lahat yan. Satellite view. Hindi tama yung ginawa kay Duterte. Period. Putak, ina nyo. PI. Pingin, inumin. Hindi tama yung ginawa. Binayolate yung konstitusyon. Period. Ngayon, wala akong nakikita nagre-resign. Ibig sabihin, lahat kayo kasama dyan. Period. You explain to the Filipino people when the time comes. The time of reckoning will come. Ganon, kasimple. Wala na yung mga ganyan. Tatalo, sino ba? Kasama si Gibo, kasama si Ed Anyo, kasama Mistaco. Hello, Mista, shout out. Mag-resign ka na kasi. Advice. Friendly advice, mag-resign ka. Para safe ka. Ay, hindi nyo naman pwedeng yung lahat ng tao na nagkokontra. Hindi nyo mahuhuli. Hindi nyo... Yung iba nagtatago. Paano ngayon kunyari yung mga tao tumayo as one? Armado, kahit tirador, bolo, yantok, tubo, 2x2, samurai, lahat na makikita. Yung mga misis, ang dala, yung frying pan, yun yung joke ko nga Ano yung dadali ng mga babae, ng mga misis? Frying pan daw. Frying pan. Sir, para pagka hinampas namin ganyan, babakat yung uling dito, yung itim ba? Kakitang-kita mo, marka bilog, frying pan ba? Ganda yun Tapos pagka puti yung buhok nung general, hahampasin mo dito ng frying pan, yung puti, magiging itim dito, parang abito ng sa pare. Galit na galit talaga tao. Kaya mga tao sa gobyerno, maghunos dili kayo. It can happen anytime. People will go out in the streets and you can count on the millions, Millions. Pag-isip kayo survey, 90% Duterte, 10% BBM. Population ng Manila,
14 million. Gawin na lang natin 10 million para madaling computein. 10 million. 90%. 9 million. 1 million pro BBM. Anong gagawin nyo? Iyaharang niyo yung pro BBM sa 9 million and then kasama yung AAP nyo. Gusto nyo ganon? Civil war? Pero anong gagawin nyo sa 9 million na armado? Paano kung magbagsakan pa yung mga taga-Tarlac, Nueva Ecija, Bulacan, Pampanga, Batangas, Cavite, Laguna, dumagsa lahat yan. Uy, maganda ron. May nandun sa EDSA yung lahat ng tao mula Mall of Asia hanggang mula hanggang dun sa expressway. Puno lahat ng tao. Wow, ang galing oh. Tapos lahat may armas. Sakit na ulo ng AFP niyan. Who wants to be with the AFP? Pagka ganyan, Diyos ko, scenario. And that's part of history. Pagka nangyari, am I wishful na mangyari yon? I don't know. I want it to end. Pero yung magkakapatayan, ewan ko. Kaya kailangan yung mga leader. Be with the people. Kung kayo, hanggang salita lang, tapos nun, wala kayo, and then nandun yung tao, lalaban, magpapakamatay yung tao. Nandun na yung mode ng mga tao, ha. Dami ko nakita sa mga probinsya, nandun, pati sa Mindanao at sa Visayas, ha, yung feedback sa akin ng intel namin. Ang ng mode ng tao ngayon, papatay eh. Revolutionary government, reboot, armas, lalaban. They don't care anymore. They would give up their lives. Parang katipunero, no? So, sobrang galit. Ay, ewan ko ba? Bangag nga kayo eh. Ayoko my love. Ayoko. Galaga na lang ako aso. Advisor na lang ako, no? Para papasok ko isang araw lang. Advisor eh. Di ba? Padala nyo sa akin yung mga problema. Ay, karma. I pray you get well, Sir Dado. Yes, yung nga eh. Dapat di ako nag-iisip eh. Jennifer Costales, bulag daw po tayong mga DDS. Nagpapalitan kasi. Sasabihin ng DDS, bulag ang mga Marcos loyalist. Sasabihin ng mga Marcos loyalist or probably mga troll, sasabihin nila, bulag ang DDS. So, there's one way of finding out. Sa kalsada. There's one way of finding out. Are you ready to die for your master? One way of finding out. Are you ready to join a revolution or a civil war? Are you ready to stand up for your principles? Fight for it, die for it, no matter what. Diba? Now, there's a may kicker ba na kung lahat kayo sama-sama, no harm will befall of you because God is watching you, overwatching you. Isipin niyo 1 million na tao. 1 million na lang 1 million na tao. Paano kung naging 10 million, 9 million? 5 million na tao, armado lahat. How can the PNP control that? Ano, magpapaputok yung PNP, tatakutin? Yung sa Menjola, at saka sa ibang, nagpaputok, acoustic firing ang tawag. Papapapak, ganon, para matakot yung tao. Tear gas. Pero, walang armas ang tao. Paano ko yung tao may tirador, gumante? Putang ina ka, bakit mo ako tinitirgas? Gago ka. Sniper siya. Sniper. Na KKK style. May sniper yung police. Babanatan yun. Bang! Patay. Bagsak. Galit yung tao. Ay, lalo, lulusob na yan. Patay kung patay eh. Then you have a revolution. Gusto nyo administration, gano'n na mangyari. Siga kayo eh. But the thing there is, magkikik in yung sulat nitong teacher. When it comes to determining right and wrong between personal interests as against the interest of the country, interest of the Filipino people.
you have a choice. Make the choice. So, matatalo kayo. BBM, matatalo kayo. Pagka ang taong bayan lumabas ng armado, lahat armado, wala, yung mga peaceful rally, tinatawanan nyo kasi. At parang baliwala lang. Nationwide, global rally, tinawanan nyo. AFP, PNP, baliwala sa inyo. You did not even budge an inch na mag-make statement na kayo, kukontra na kayo ba, ganyan-ganyan, you will... Hindi. Yung posisyon nyo, you will be hated by the people. You are, in fact, being hated by the people. AFP, PNP. Sabi ko nga sa inyo, warning ko nga, you will reach that point of obsolescence. Ma-obsolete kayo. Dahil sa pumayag kayong babuyin kayo ng mga pinuno ninyo, ng mga commander ninyo, mga politiko at mga commander nyo. Binaboy kayo. Pumayag kayo eh. Kaya the people can easily tapong kayo. Away with you. Ayaw ko na kayong kausap. Disbanded entire AFP. Entire PNP. Disbanded kayo. The likes of these commanders, lahat kayo under arrest. Pending investigation. Mga 1 week lang maximum. Then meron na kayong verdict. Guilty, not guilty. Paano ngayon pagka guilty and then may death penalty? Patay kayo. Yun yung yun yung pagka yung taong bayang kinalaban ninyo, walang mangyayari sa inyo. Isipin nyo, mag-unite yan, lahat, armado. Nakakatakot yun. Laking problema nun. At mas malaking problema sa inyo, BBM, pagka yung nag-order kayo, ratratin yung tao. Nasabi ko sa inyo yung nangyari sa EDSA 89. Negotiator ako ng gobyerno. Nagsaksak ng magazine yung mga ranger. Surrender na yon. Babalik na ng barracks. Nagsaksak, pinabalik ko yung magazine. Lock and load. Magmarcha tayo. Kasi kilala ko yung ranger. Huwag mong bababoyin yung ranger. Lalaban yun. Binababoy nyo eh. Ngayon, naglakad. Anong ginawa? Tawagan nyo yung mga Marines doon, government forces doon sa Forbes Park. Tanggalin nyo yung magazine nila. Pwede naman pala eh. So, pagka nangyari ito, you better be sure na tanggalin nyo yung magazine nyo para walang unang putok galing sa inyo. At kung may pumutok galing dito sa mga civilian na nagrarally, pukpukin nyo yung ulo nung babaril at makikita nyo naman kung saan galing yung putok. Pagka may pumutok, paluin nyo ng tubo yung ulo. Para tarantado, tas huliin nyo. Ito, bigyan nyo doon sa mga pulis. Ito yung gago. NPA ito, no? Huwag kayong very hot. Maglalabas kayo ng armas para lang magdepensa. Yun yung doon. Para lang depensa kasi wala kayong maasahan. Tapos kakasuhan ako. Inciting. Mga ulul kayo. Inciting. Papunta na tayo sa endgame. Inciting. It will not work. Kasuhan nyo ako ng kasuhan. Ngayon, others will follow. They will still come out kahit wala ako. They will still come out. Asar na, galit na yung tao. Ginagamit niyo yung batas para isuppress yung mga vlogger, para isuppress yung mga leader. Hindi nga ako leader eh. Nag-resign na nga ako. Nag-resign na nga ako eh. Ito lang si Bukay ang nagsasabi, OIC pa rin. Siya na yung Supremo, hindi na ako. Para si Bukay, makasuhan naman. Para ma-inciting to sedition din siya. O di maganda, pares na kami pang national. Putya talaga. Jennifer Costales, okay, thank you. Pedro Kefas, much love from Brazil. Thank you. Kamusta sa Brazil? Ang gaganda ng dyan Tanawin. Hindi babae, tanawin. Heidi Ching. Good evening po, General. Dado Enrique Clemente. Always good health. God bless. Thank you. Haldi. Haldi pala, no? Haldi. Heidi pala. Heidi. Sorry, labo mata eh. Medusa, Poseidon, magkaroon kaya ng constitutional crisis, sir? Meron na. Ngayon pa lang meron na.
yung ginawa kay Duterte already is the violation ng Constitution. And then, nandun na yun. Since the first blood came from this government, the people will not take it sitting down. Right now, the people are trying to bring out their anger. And that already happened. Binibring out. Galit na galit kami. Pucha, rally buong mundo. Okay. Binevent out yung anger. Wala pa nangyayari kay Duterte. Ang masama niyan, dahil sa ginawa ng gobyerno nato na dinala si Duterte doon, kaninong fault pagka may nangyari doon kay Duterte? Kaninong fault? Kay Marcos. At doon sa mga sinasabing kasama. Regardless kung sino yung involved dyan, lahat kayo involved dyan. Kasi wala nagre-resign. Lahat kayo kasama dyan. You're complicit. You are part of the conspiracy to bring Duterte doon sa ICC. You're also complicit doon sa si Sara impeach at wag siyang paupuin. So, yun ang tatandaan ng tao. Yun ang naiintindihan ng tao. So, yung constitutional crisis, we have a crisis already. And the only thing that is stopping, the only thing na we're waiting for is the Filipino people will rise up under arms, hindi yung underarm, will rise up with arms kasi nag-surrender na siya. Kuha nyo? Nag-surrender na siya. Walang mangyayari sa peaceful rally. And yung mga leader, masisira mababawasan yung kanilang kapital, yung image nila. Baka di nga makinig tong mga tao eh. Di nila mapigil. Ano yan? Rebellion yan. Sabi ng mga leader. Wag yan, wag yan. Putang PI, sarili mo lang iniisip mo eh. Inisip namin bayan. Ganun ang sasabihin ng mga tao. Kasi, nung I have gone around and asked people, sobrang galit talaga. Iba yung nagrarally ako peacefully. Praying for the health of Duterte, ganon-ganon. Pero iba yung after praying and then nothing is happening, bring him home. Ano? Wala pa, tinatawanan pa. Nagpapalabas pa sila ng mga troll na at mga bayaran o yung mga pro-government, pro-bongbong. You see, dapat lang, ang dapat dyan, guilty talaga. Yung ganun-ganun ba? Lalong nagbi-build up yung galit ng tao. Stupid move, government. Stupid move, bongbong. Tamba. Lalo yung ginagalit yung tao. Galit na nga eh. Ngayon, ang style naman ni Amy, nagko-conduct ng Senate hearing to dampen. Binubuksan yung takip ng kaldero. Bakit? Kasi ang init, kumukulo na. Tanggalin mo muna, let the steam out. That is what I can infer from the Senate hearing. Na to find who is at fault. Pero walang mangyayari dyan. Because this government has a grand plan na ganito, A, B, C, D. Pagka ganito, nagalit ang tao, ito'y sasagot. Pagka ganito, ito'y sasagot. You're all being played by this government. Kaya tanggalin yung kaldero, nawala yung rally. Nakikinig kayo sa Senate hearing. Naghihintay kayo kung may mangyayari. Which is exactly what they want you to do. O, kita? Ma-vent out ninyo, nag-let off yung steam, nawala yung momentum. Iba sabi, strike while the iron is hot. O, ano pa? Wala na. Tapos nun. Ngayon, ang ginagawa, misdirection. May salita dito na hindi kasama yung isa dito kasama isa. Laglagan ko na nagbibigay ng hope sa inyo na ayan, laglagan na, may tatayo na dyan.